Yesterday, November 1, nagkaroon kami ng 2 bookings sa Tampisaw Suite. And then November 2, nagkaroon kami ng 3 bookings. Ang unit namin sa Tampisaw Suite as of today is isa lang. So far, masaya kami dahil start pa lang ng buwan ay na-advance book na. But you know what, nung September, nasa 20 bookings lang kami. Ganon din ng October. Tapos masasabi ko yun yung months na maalat. Kasi yung mga inquiry namin, kumbaga hindi sila high intent. Magtatanong lang sila like, magkano? Ah, okay. Ganyan. May vacation? Ah, okay. Ganon. Hindi sila yung like interested. Unlike ngayon na pagpasok ng November 1, yung mga inquiries. Mas high intent yung mga inquiries namin. Pwede ba ng ganitong date? Magkano pa decor? Pwede ba dyan mag-Christmas or ngayong holiday? Magkano ang holiday rate? Ganyan. So, mas high intent yung mga inquiries namin. Bakit ko na-share to? I've been in business for 5 years already. Tapos, ang realization ko, hindi laging Pasko. Kahit fully book ka sa Airbnb mo for the past 3 months, 4 months, may buwan or may araw talaga na walang booking. And we can blame many factors like itong mga issues about corruption, walang pera tao, tag-ulan, enrollment. You know, that's part of business. May panahong mahina. But you as a business owner, how can you prepare you and your business para maging prepare ka sa ganong season? May for example, we save money. Like kung kumita ng maganda sa panahong malakas, we save money for the times na mahina. Kasi alam naman namin kapag mahina, may panahong lalakas. Katulad ngayon. And sa negosyo, palakasan ng loob talaga. Kung isang buwan na talo ka, mag-quit ka na ba agad? Yun lang, at share ko lang din yung real na nangyayari sa ganitong negosyo.